Salamat po kay Lord at salamat po sa ating YDC from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hindi ko lang nalaman na ganun pala, kaya pala tatlo sila. Amen. Are you ready and excited? Amen. Sa pagkakataon po ito, kung natatandaan niyo po, siya po yung ating special messenger. Hindi ko lamang po alam kung from Mongolia ba o from Korea. Kasi yun po yung dating pagkakaalam ko Pero I know, special messenger po ito talaga ng Panginoon At sa pangatlong pagkakataon po, yung una po is yung true worshiper kung natatandaan po ng bawat isa. Yung pangalawa po is yung comfort. And atong pangatlo pong message po na ibibigay po through our Pastor Marvin, ang goat or ang sheep. So ihanda po natin ang ating mga puso at isipan. Tinatawag ko po ang special messenger ng Panginoon, si Pastor Marvin Aguilar, para po sa powerful message na ibibigay po sa ating lahat. Amen. Praise God. Ang lamig. Amen. Praise the Lord. Amen. So medyo may kabigatan lang ng konti. Praise the Lord. Amen. Sabi ng aming pastor noon nag-aaral po kami sa pastoral, pag nininervyos ka daw, gusto ka ng mga tao. Amen. Praise the Lord. Kaya ako po ay nagninervyos. Gusto niyo ba ako? Praise God. Bilang na bilang ni Sister Charlotte yung mga message ko. Amen. Mukhang maano po yata. Pipidback. Praise the Lord. Feedback pa po. Praise the Lord. Yan. Praise God. Salamat po sa ating Panginoon. Amen. So malakas pa po. Malakas pa. Kontihin pa po natin. Malakas po yung tinig ko Mahirap po yung malaking tao ka. Tapos, yan po yan. Okay lang? Hello, test mic. 1, 2, 3. Hello. Praise the Lord! Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang pinakamalakas na palakpak natin, Panginoon. Mangyari po siguro, nakita niyo yung ating backdrop dito, goat or sheep. Maaari din po siguro yung mga iba sa atin, nakapagbasa na doon sa Matthew 25 to 31 to 33. Kung ano yung mga goat at yung mga sheep. Alam po ninyo yung mga goat, mga kambing, alam po rin nyo yan, sa isang kawan na gano'n, pag nakita nila yung mga fence, medyo hindi po matibay pagkagawa. Lumulusot yan. Yan, ganun yan. Mga goat, gusto nila, lumalabas yan. Amen po ba? Lumalabas yan, kung saan napupunta yan, mga yan. Amen po ba? Amen. At yung ang mga goat maingay. Maingay po lagi yan. Amen. Sabi nga ng ating kapatid doon sa message na post doon sa mga cellphone natin, pag kinakatay yan, maingay. Amen po ba? Maingay yan ang mga kambing. Amen. Kanina nga, binawal ko si brother ngumunguya ng chewing gum. Naku, brother, tapon mo yan. Eksakto sa ano yan, message. Amen. Sa church po, wag po tayong ngumunguya ng juicy or mga bubble gum. Kapag nag-worship ka,
Baka malunok mo. Ang mga kambing din po, yan. Kapag mga pinagsabihan yan, kaagad reklamo. Pag kinakatay, re-reklamo kaagad yan. Di mo ba? Maingay eh. Re-reklamo yan. Sabi siya, gusto mo re-reklamo yan. Ba't ang tupa, napakaano po yan, maamo. Kahit anong gawin mo dyan, papalo lang yan sa leader. Amen po ba? Papalo lang yan sa leader. Ganun lang yan. Pero kaming, but ang tupa po, napakaamo. Maamo siya. Amen. Kahit kakatayin mo yan, wala kang maririnig sa kanya. Amen po ba? Yan ang mga tupa. Saan ka? Saan ka? Bakit may ganito? May hammer. Dahil shots. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew 25:31-33. Ang sabi po ng Bible sa Matthew, datapwat pagparito ng anak ng tao, pagbalik ng ating Panginoon, nasa kanyang kalwalatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayo luluklok siya sa luklukan ng kanyang kalwalatihan. Pagparito po ng ating Panginoon, kasama ng kanyang mga anghel, luluklok siya sa kanyang luklukan, sa kanyang kalwalatihan. Next slide. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y pagbubukdin niya na gaya ng pagbubukod ng mga pastor sa mga tupa at sa mga kambing. Amen. Ihiwalay po ng ating Panginoon. Alam ni Lord kung sino ang mga kambing at kung sino ang mga tupa. Bagamat pareho lang ang itsura, pag malayo, hindi mo papasin eh. Ito ba tupa ito o kambing to? But si Lord ang siya nakakatanto. Alam ni Lord ang mga ganito. Ito po yung mga dalawang klase ng tao sa kanyang iglesia. Amen. Dalawang klaseng hayop na binanggit, but ito po ay nagpapatunay sa dalawang klaseng tao sa loob ng iglesia. Amen. Marahil po kung minsan, alam natin, tupa, napakaamo! Amen po ba? Huling-huli sa loob ng church, but sa labas, huling-huli ka! Sa mga ginagawa mo. Nag-aan yung mga tupa, but sa loob, mga kambing. Pagdating ng Panginoon, ibubukod niya ang mga kambing, at ang sabi dito sa 33, at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Dito kayo mga tupa. Kulang na po yung upuan. At ang sabi niya, datapwat sa kaliwa ay mga kambing. Sorry po ah. Hindi. Kanan, kaliwa. O, pag dito na lang ako. Sige. Yeah. Praise the Lord. Amen. So, ibubukod po yung mga tupa. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nga sa kanyang kanan, magsiparito kayo. Amen. Mga pinagpala ng aking Ama, mamanahin ninyo ang kaharian na nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Amen. Tignan mo,
kung ating papansinin, mamanahin ninyo ang kaharian. May pangako po ang ating Panginoon sa bawat tupa na naglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Hindi ka ba nagagalak sa kinaupuan mo ngayon? May mamanahin ka na ngayon! Bakit ang mukha mo lukot pa rin hanggang ngayon? Dapat nga magalak ka! Praise the Lord! May mana ka! Bagamat mga magulang mo walang iniwan na mana sa iyo, but si Lord, thank you Lord. May mamanahin ka sa kaharian na nakahanda para sa iyo. Hindi ka ba na-excite? Lord, salamat. Ano kaya yun, Lord? Ano kaya yun, Lord? Amen. Kalak ka. Amen. Mayroon na. Mayroon na. But, sad to say, sa mga kaliwa, alam nyo na kung saan. Amen po ba? Yan ang tao. Amen. Meron po dito sa Bible na senaryo na napakaganda. Babalikan po natin yan. Amen. Sa Luke 16, ito po marahil alam po ninyo ito. But patuloy po ito na nangungusap ang ating Panginoon na nais ipaabot sa bawat isa. Ang sabi po dito, may isang taong mayaman na siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. Meron daw pong isang mayaman. Amen. Mayaman at nagdaramit na kulay ube at maselang lino. Siyempre, pag mayaman ka, hindi po ba? Mga signatures. Amen. Amen po ba? Mga signature yan. Hindi ka naman bibili na kung saan-saan lang na mga nasa suko. Ano? Siyempre, pupunta ka dyan sa mga, amen ba? Mark and Spencer. Yan. Hindi ka naman bibili dyan sa kung saan-saan lang yan, no? Dong, how much this one? Baya? No discount, baya? Siyempre, pupunta ka pag mayaman ka. Kikita mo presyo. Walang discount yun eh. Amen po ba? At ang mayaman, di pupunta doon sa mga hindi naghihintay ng mga 50% off, 70% off. Amen po ba? Tayo, siyempre. Sis, kailan yung 70% off? Kulang na lang, yung 100% sis. Amen po ba? So, may isang mayaman daw po na nagdaramit ng kulay ube at masaselang mga lino at sa pang-araw-araw ay kumakain ng sagana. Ganyan po ang mayayaman, hindi po ba? Kung ano mang sinusuot na magagara, kung ano-ano mga cellphone na magaganda, kung ano-ano mga bagay nila, mga mamahalin, but nakakaligtaan nila ang pagsamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Dahil nasa kanila na eh. Hindi na kita kailangan, Lord. Nasa akin na. May pera ako, may maganda akong trabaho. Amen po ba? Hindi kita kailangan, Lord. Malakas ako, Lord. Wala akong sakit, wala akong karamdaman. Bakit ako pupunta ng church? Amen? Mayaman ako. May power ako. Hindi kita kailangan. Amen? Kaya sa buhay ng mayaman na ito, sagana siya, hindi siya pinagkulangan. But, may nakakaligtaan siya sa kanyang buhay. Amen? May nakaligtaan siya sa kanyang buhay. At ang sabi po dito sa 20, at isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. Amen. At sa 21, at naghahangad ng makakain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumalapit pati ang mga aso at inihimuran ang kanyang mga sugat. Amen.
Amen. Si Lazaro po, nasabi dito siya ay pulubi. Naghihintay lang doon sa mayaman. Pag kumain yung mayan, alam mo naman, yung mayaman, pag kumain yan, sarap. Ito naman si Lazaro. Sana may mahulog. Yung butil-butil. Sa kanyang kasalatan, sa kanyang paghihirap, na kanyang nararanasan dito sa lupa. Amen. May paghapis na nararamdaman sa kanyang buhay. Punong-puno ng problema. But still, nakakapag-praise the Lord siya kay Lord. Nakakapagpuri siya sa ating Panginoon sa kabila ng lahat na nararanasan niya. Mga sakit sa kanyang buhay. Mga kahirapan sa kanyang buhay. But still, nandun siya. Lagi siyang nananalangin sa ating Panginoon. Panginoon, kailan matatapos ito, Panginoon? Lord, alam ng Panginoon ang bawat puso po natin. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga kapigatian sa buhay mo sa oras na ito, alam ni Lord ang paghihirap. But still, ang mayaman na yon, sagana, walang ginawa kundi magpasarap sa kanyang buhay. Di matulog, di naman manalangin, di kumain, di makapagpasalamat. Subalit si Lazaro, sa bawat gutom, sakit ng hapdi ng tiyan, naroon ang kanyang pananalangin sa ating Panginoon. Di nyo ba nararamdaman ang kalagayan ni Lazaro kung ikaw nandoon sa kanyang kalagayan? Ikaw, hopeless, walang magawa, Lord. Ba't lagi mo nasasambit ang pangalan ng ating Panginoon? Nasasambit mo lagi ang pangalan ng ating Panginoon sa oras ng mga problema na dumarating sa iyong buhay. Amen po ba? Sa lahat ng mga kahirapan, patuloy kang nagpupuri sa ating Panginoon. Ba't ang mayaman na ito, walang ginawa, kundi pumunta ng BCC, Jian, o kung saan-saan pa, mga mall. Amen po ba? Kaya ikaw, na walang pay-pay, stay home ka lang. Tara, punta tayo ng Jian. Sige, kayo na lang. Dapat po hindi nababakas naman. Sige, kayo na lang. I-praise the Lord pa ako. Amen po ba? Pag mo naman sabi, sige, kayo na lang. Amen. Amen. Nakukuha po ba ninyo yung message? Ang mayaman na ito, walang ginawa, walang inatupag sa kanyang buhay, kundi yung managana siya. Wala siyang pakialam sa Panginoon. Kaya anong nangyari? At nang nangyari nang namatay ang pulubi, at siya'y dinala ng mga anghel. Amen. Nung namatay po ang pulubi, dinala siya ng mga anghel. Ang kanyang soul, dinalang ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Amen. At namatay naman ang mayaman at inilibing. Amen. Tingnan po ninyo. Ang mayaman hindi nabanggit yung dinala siya ng mga anghel. Amen. But si Lazaro, nasulat, dinala siya ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Abraham bosom, kung saan nandun po yung paraiso. Amen. Heaven, nandoon. Ang kapayapaan, naroon ang peace. But subalit ang mayaman, nung po siya'y nilibing, alam po ninyo, ay nung siya'y namatay, siya'y nilibing. At ano pong sabi ng Bible? At sa Hades na nasa mga pagdurusa ay tiningin niya kanyang mata. Sa makatuwid po, itong mayaman na ito ay napunta sa impyerno.
Amen. Amen. Anong nangyari? At tiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. So, ang impyerno pala at ang paraiso, ang heaven, ay malapit lang. Natanaw Natanaw ng kanyang mga mata si Abraham at si Lazaro. Meaning, nandyan lang. Amen po ba? At ang Bible papaliwanag sa atin kung gaano kalayo. Amen. At kung ano yung pagitan. Praise the Lord. Next slide. At siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin. So, hindi mo lang pala natatanaw, so maririnig ka pa. Amen. Maririnig ka pa. So, mayroong pagitan. Malapit lang. At natatanaw mo kung sino yung mga naroon. Kung ikaw man ay nasa Hades, kung ikaw man ay nandoon sa paraiso. Amen. Amen. Praise the Lord. Nakikita mo sila. Amen. At ang sabi ng mayaman, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. So itong mayaman, mayaman na siya, nag-uutos pa. Tingnan mo na naman. Tutubog daw ang dulo ng kanyang daliri, palamigin ang dila, sapagkat naghihirap ako sa alam na ito. Mababakas mo ang kahirapan sa mayamang ito. Isipin mo, isasawsaw. Amen. Ilalagay lang. Mawawala yung nararamdaman sa loob ng mayaman na ito. Dahil sa kanyang nararamdaman na pag-aalab doon sa Hades. Ang kahirapan, nababakas mo sa kanya. Nagmamakaawa siya. Sumisigaw. Humingi ng tulong. Amen. Subalit nung nandun siya sa lupa, nagpasarap siya ng gusto. Nagpasasa sa kanyang buhay. Amen. Next slide. Datapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabuting bagay sa iyong pamumuhay. Amen. Alalahanin mo, doon, nung naroon ka, nandito ka sa lupa, nagpasasa, nagpasarap, nakuha mo lahat ng tinatangkilik mo. But minsan, hindi ka nagpuri sa ating Panginoon. At si Lazaro sa gayong ding paraan ay masamang bagay. Datapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Amen. Akala po kasi ng tao kung minsan kapag narito na siya sa lupa, akala mo yung buhay na walang hangganan. Amen. Akala mo kung naririto siya, nakatuntun siya sa lupa, akala mo kung sino siya. Pag sinishare mo ang Word of God, wala akong time. Puro kayo church, puro kayo church, puro kayo church. Hindi mo akong gayahin. Ako ito, mayaman, maraming negosyo, magandang trabaho, kung ano-ano pa. Puro ka Panginoon, puro ka Panginoon. Di ka gumaya sa akin. Amen po ba? Iwanan mo na yung church na yan. Halika, magnegosyo tayo.
O di kaya may maganda kang mapapasukan. Akong bahala sa'yo. May mga ganon. Amen po ba? Nakaligtaan niya ang para kay Lord. Pero ano nangyari? Alam po ninyo, dito sa Matthew 5:4, mapalad daw po ang mga taong nahapis at sila'y inaaliw. Amen. Mapalad ka kung ikaw ay nagdurusa ngayon sa oras na ito. Kung marami kang problema na dumarating sa buhay mo, akala mo, nasuklaban ka na namang kaldero sa... Mga kaldero walang laman. Mga kawa. But still, si Lord nakatingin sa'yo. Alam ni Lord kung anong nararanasan mo sa oras na ito. Alam ni Lord kung anong mga pangangailangan mo sa oras na ito. Alam ni Lord kung ano ang mga problema mo sa oras na ito. Mapalad ka, narito ka ngayon. Nakikinig ng kanyang salita na nagpapaalala sa iyo. Hindi tulad ng mga mayayaman, ang mga bising tao, walang ginawa kundi magpasarap. Sarap na sarap sila sa oras na ito. Hindi kita kailangan, Lord. Wala naman akong karandaman. Hindi muna ako pupunta ng church. Hindi kita kailangan, Lord. Mas kailangan ko ang mga pamilya ko. Bubuhayin ko muna. Wala akong maipapadala dahil ngayon malapit na ang katapusan. Enrollment na naman, oh Lord, hindi mo na kita kailangan. Kailangan ko muna na humanap ng mga mapapartiman. Wala muna akong time sa'yo, Lord. Wala muna akong time sa'yo, Lord. Ayahan mo muna, Lord, humanap muna ako ng kung anong mapapasukan ko para may padala ko doon sa mga nangangailangan sa aming bayan o sa pangangailangan ng aking pamilya. Hindi mo na kita kailangan, Lord, dahil malakas ako. Naintindihan mo naman yun, Lord, hindi po ba? Naintindihan mo yun, Lord. Kailangan ako ng pamilya ko, Lord. But, sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran kung ano man ang kulang sa iyo. Sabi ni Lord, hindi mo na kailangan hanapin pa, ibibigay ni Lord. Huwag kang mag-seek ng job. Kung ano-ano mga ginuguhitan mo, kumukuha ka ng ballpen, kumukuha ka ng JDM, ano kaya ito? Pwede kaya ako dito? Si-circle mo, kunin mo yung cellphone, tatawag ka. Is there any available in your... Ang Panginoon, sinabi na niya seek ye first. Kung ano man ang kulang sa'yo, hindi mo na kailangan pa na mag-extra income sa buhay mo. Hindi na kailangan na paikot-ikot ka kung saan. Hanapin mo lang yung mga nangangailangan. Kundi ang Panginoon mismo ang magsusupply sa iyo. Darating at darating ang mga yan. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kaya anong nangyari? Inaaliw si Lazaro. Inaaliw si Lazaro doon sa paraiso. Amen. Napakasarap. Amen po ba? Subalit ang mayaman, ano ang nangyayari sa kanya? Nagdurusa siya doon sa nag-aalam na apoy. Amen po ba? Saan ka? Sa oras na ito, kapatid. Saan ka? Sa oras na ito. Amen. Next slide. At bukod sa lahat ng ito, ay may isang malaking bangin
May isang malaking bangin na nakalagay sa pagitan namin at inyo upang ang mga mag-ibig tumawid buwat dini hanggang sa inyo hindi maari at gayon din walang makakatuwid mula diyan hanggang sa amin. So may pagitan po, bangin, ang impyerno at ang paraiso. May pagitan. At sabi, hindi ka daw pwedeng tumawid doon. Na sinasabi naman ng mga iba, hali kayo, magdasal tayo, magdasal natin ang ating kapatid para siya ay mawala sa purgatorio. Hali kayo, manalangin tayo. Sumalangit na, Lord. No, hindi na makakatawid. Kung nais mo makatawid, nandito ka sa Hades, hindi ka na pwedeng pumunta doon. Sa paraiso. Amen po ba? At kung ikaw nag-iisip kang makapunta ka doon, o nung nasa paraiso pumunta ka sa, hindi na pwede. Dahil hindi pwede yan. Hindi pwede yan. May bangin. Amen po ba? Wala ka na magagawa. Wala nang magagawa yung dadalangin sa'yo kung ikaw ay mamamatay. Wala na silang magagawa, ikay pananalangin na makapunta ka lang doon sa heaven. Amen. Wala na silang magagawa. It's your choice. Amen. At ano po sabi dito? Malapit na po tayo magtapos. Next slide. At sinabi niya, ipinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama. Nagmamakaawa ang mayaman kay Abraham. Ang sabi niya, sinasabi niya, ipanamanhik ko sa iyo, Ama. Nasuguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang sa kanila'y patutuhanan. Patutuhanan niya, baka pati sila'y mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Kasi nga po, na-experience ng mayaman kung gaano kahirap doon sa Hades. Suguin mo ang mga Abraham, si Lazaro, napuntahin ang aking ama dahil mayroon pa akong 5 kapatid. Ilan pa po ba ang inyong mga kapatid? Ilan pa po ba ang mga mahal nyo sa buhay? Sumagi ba sa isip niyo yan? Na sa oras na ako ay makauwi ng Pilipinas, ang lahat ng aking natutunan at narinig sa bahay-sambahan at tinanggap ko ang kaligtasan mula sa ating Panginoong Yesukristo, naisip mo ba na ibahagi iyan sa iyong mahal sa buhay? O umuwi ka lang sa Pilipinas upang magyakapan kayo, pumunta doon sa mga kung saan-saan, outing dito, outing doon, nagagalak sila, but pansamantala. Naibahagi mo ba sa mahal mo sa buhay ang mga salita ng ating Panginoon noon naroon ka? Sa Pilipinas? Naisama mo ba sila sa church, sa iglesia ng Diyos, ng ating Panginoon? Nagawa mo ba yan nung ikaw ay binigyan ng pagkakataon ni Lord na makauwi sa Pilipinas? Kung nagawa mo man yan, naging patuloy ba sila sa pananambahan sa ating Panginoon? O nung naroon ka lang, doon mo lang sila naisama, pagkatalikod mo, wala na naman. Hindi ka na nag-follow up sa kanila dahil busy ka na rin sa work mo. Nag-alala ang mayaman. Meron pa akong 5 kapatid.
Baka pati sila ay mga parito sa dako ng pagdurusa. Ayaw ng mayaman na makarating sila doon. Ikaw ba nagkakaroon ng pag-aalala sa mga mahal mo sa buhay? Nag-aalala ka na kung minsan hindi ka makapagpadala ng mga pera, alala ka na sa isang buwan, mahirapan sila, pero hindi sumagi sa isip mo na mapunta sila sa dagat-dagatang apoy na naroon everlasting. Mahal mo ba ang iyong mga anak? Mahal mo ba ang iyong mga kapatid, mga magulang? O you don't care? Bahala kayo kung anong faith nyo. Bahala kayo. Basta't ako, ligtas ako, bahala kayo. Ganun ba? Hindi ba sumagi sa buhay mo yung buksan mo yung Bible, kayong magdalawang mag-ama, o nanay mo, o mga anak mo, hali kayo mga anak, i-share ko sa inyo kung ano natutunan ko. Inay, itay, hali kayo, may magandang balita. O sinabi mo, Hinay, itay, hali kayo, may mga t-shirt kayo, ganda, important to. Ay, Nay, may nakaltan ako. Akala, Bible, no? Ito pala, pabango. Ito, tinanggal mo pa yung price dahil 2 dinar yon. Ang bango naman, anak. Pag tumatagal, umaasim. Anong ginawa mo? O hintayin mo pa na nandoon ka? Okay, ligtas ka. Nandoon ka sa paraiso. Dahil ang sabi ng Bible, matatanaw mo sila. Amen? Maririnig ka nila. Amen po ba? Ba't makita mo nanay mo naroon? Anong gagawin mo? Kasalanan ko kasi hindi ako nag-share ng word of God sa kanila. Wala kasing time sa kanila eh. Pag bakasyon ko, wala. Kasama ko, pamilya ko, wala. Nandun kami. Kung saan. Makikita mo, nandito ka sa heaven. Kita mo yung mga kamag-anak mo, isa-isa dumarating. Naku, ano nangyari? Because of you, hindi mo shinare ang word of God. Makikita mo anak mo, asawa mo, nanay mo, tatay mo. Ano kaya? Nandun ka. Yuyuko ka na lang. Iiyak ka. Nasasabihin mo, oh Lord, anong ginawa ko? Bakit ganoon, oh Lord? Bakit noong nabubuhay sila, Lord, hindi ko pinagpatuloy pagsishare sa kanila, oh Lord? Naging pabaya ako, oh Lord. Mas inuna ko pa yung ibang tao, Lord, kaysa sa pamilya ko, Lord. Nag-aalala ang mayaman. Ayaw niya na pumunta ang kanyang mga kapatid doon sa nararanasan niya. Amen. Masakit, hindi po ba? Amen. Next slide. Datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta, nasa kanilang mga pastor. Amen. Bayaan sila, pakinggan nila.
Nakikinig sila. Bayaan mo. Makinig sila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kong ang isang mula sa mga patay ay magkakaroon sa kanila. Sila ay mangagsisi. Next slide. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pinakinggan si Moises at ang mga propeta, ay hindi rin manghihikayat sila kahit ang isang babangon pa sa mga patay. Hindi na nga sila nakikinig sa mga pastors, sa mga prophets. Paano pa? Yung bangkay, babangon, sasabihin niya, magsisi kayo. Magbalik loob na kayo sa ating Panginoon. Kung hindi rin nila pakikinggan ang mga pastors, kung hindi rin kayo makikinig sa salita ng Panginoon, ay wala pong mangyayari. Dapat ay may pakikinig at may pagkilos at paggawa sa bawat nakakinig ng salita ng ating Panginoon. Na dapat mong gawin ang sabi ng John 3:3, verily, verily, I said unto you, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka ma-born again, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Kung hindi ka magbago, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Pagtapos sinasabi mo, ano yung mga born again na yan? Born again ka ba? Minsan ganun yung tao born again ba kayo? Bakit ikaw ba? Ano? Sabi ng Bible, ang mga born again sila makakita ng kaharian ng Diyos. Ang mga mabago. Ikaw na ayaw mong mabago, ano makikita mo? Kadiliman. Dilim. Lord, hindi ko makakita, Lord. John 3:5. Verily, verily, I say unto you, unless a man be born in water in the Spirit, he cannot enter in the kingdom of God. Kung hindi ka mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, hindi na kailangan na mabautismuhan ako Tinanggap ko si Kristo. Born again ako. Okay. Yun nga sinabi ni Lord ma-born again ka, but still, makikita mo lang ang kaharian ng Diyos. But you cannot enter in the kingdom of God. Amen po ba? Anong kailangan mo? Yung ikaw ay mabautismuhan sa tubig at mabautismuhan sa Espiritu upang ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sa oras pong ito, magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Dahil sa kanyang salita, hindi mo na kailangan pang magpilitensya. Hindi na kailangan pa, kayong mga nanonood, hindi na kailangan na ikaw ay sugatan mo yung likod mo. Hindi na kailangan na ikaw ay magpasa ng krus na napakabigat. Hindi na kailangan kung ikaw ay magpapako doon, nagayain mo si Kristo. Sabi ng ating Panginoon, magsisi ka at taligdan ang iyong mga kasalanan at magpabautismo ka sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Hindi na kailangan saktan ang iyong sarili. Napakaliwanag po, hindi po ba? Magpabautismo ka lang sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo sa ipagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Hindi na kailangan yung napakahaba ng prosesyon, yung tuhod mo, nakaganong ka at meron kang daladala kung ano-ano ito, at kung ikaw ay pupunta dyan, gagalong-galong ka pa. Pagsisisi lang kailangan. Pagsisisi upang sa ganon hindi ka mapunta doon sa Hades. Amen po ba? Hallelujah.
Napakasimple lang ng nais ni Lord eh. Bakit ikaw pinapahirapan mo pa ang sarili mo? Simple lang. Yan lang ang dapat nating gawin na mapabago ang buhay mo. Amen. Kapag nabago ang buhay mo, unahin mo ang mahal mo sa buhay. Amen po ba? Unahin mo, mga kapatid mo, mga anak mo, kung ikaw ay single pa, sabi nga nila, single. Kung ikaw ay single pa, unahin mo yung mga parents mo. Kung ikaw ay may mga anak na, unahin mo mga anak mo, and then, parents mo, and then mga kapatid mo. At doon ka lumabas sa mga kaibigan mo, mga relatives mo. Amen po ba? Baka sasabihin sa'yo, yung nanay mo, hindi mo masama-sama eh. Ako pa kaya? Amen po ba? Mga kapatid mo, hindi mo may sasama-sama eh. Ako pa kaya? Amen po ba? Dahil, bakit? Ang mga magulang at mga kapatid, mas kilala ka! Kaya ayaw nilang sumama kasi kilala ka nila. But, kung may pagbabago sa buhay mo na makikita nila sa'yo, hindi ka pa nagsasalita. Susunod sila. Amen. Amen po ba? Pero mga kaibigan, hindi ka kilala eh. Kaagad, kararagli, kaagad. Kararagli, kaagad-agad. Malalim na kampangan po yan, ano? Sasama at sasama sila. Mga uncle ko po noon, lagi kami nagaan sa kanila. Sabi namin, uncle, magano ka na? Alika na, sumama ka na. Nung nakita yung tunay na pagbabago po sa buhay namin, hindi na namin sila niyaya eh. Sila na mismo kusa ang pumunta sa church. Nakita nila yung pagsasama namin, pamilya, mag-iina, magkakapatid, naroon. But, kung sa atin po, sa buhay natin, may kahirapan na ako mo o paggaya mo sa mga magulang mo, there is something wrong sa buhay mo na nais nilang makita muna bago sila sumama. Kapag nakita na nila ang pagbabago sa buhay mo, hindi ka pa nagsasalita. Anak, kuya, o ate, saan ang church mo? Nais ko na sumama sa iyo. Amen po ba? Huwag nating ayahan na sasabihin nila pagtalikod natin, paano ako sasama dyan? Wala naman ako nakikitang pagbabago dyan eh. Hindi po ba? Wala naman ako nakikitang pagbabago dyan eh. Ganon pa rin yan. Sa church lang, ganon lang, banal yan sa church. Pero pag nasa loob ng bahay yan, ay naku, ubo ng chismoso yan. Chismosa yan. At kung magsalita pa, parang akala mo, nabili ka. Siyempre, ganon po yung mga nanay kung minsan. Amen po ba? Minsan yung mga anak, nakapagtrabaho lang, dinidiktahan na yung mga magulang. Amen po ba? Minsan naman sa mga asawa, ang babae lang nakapagtrabaho, hindi niya masulwi ng asawa niya. Paano kasi kung magdikta naman yung asawa? Dapat pumilaw. Amen po ba? Upang sa ganon, ay malayo doon sa pagdurusa na makita sa bawat isa sa atin ang tunay na pagbabago. At dito po, lastly, dito po tayo magwawakas. Sabi po dito sa John 10, 27 to 28, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kayo po ba ay mga tupa? Dinirinig mo ba ninyo ang salita ng ating Panginoon? Ang sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Pasinin po natin itong word na ito. Sila ay aking nakikilala,
kilala ka ni Lord. Amen. Kilala ka ng ating Panginoon. At sila'y nagsisusunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ito ang promise ni Lord. At kailanman, hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking mga kamay. Amen. Kapag ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon, kailanman po walang sinuman makakaagaw sa ating Panginoon. Kung ikaw ay walang pagsunod sa ating Panginoon, pag ikaw ay humiwalay sa ating Panginoon, anong mangyayari sa iyo? Ikaw ay mapapahamak. Kapag ikaw ay humiwalay sa salita ng Panginoon, para bagang ika nga po ay para kang isang dahon. Kapag ikaw ay nalaglag doon sa sanga, anong mangyayari sa dahon yun? Matutuyo, hindi po ba? Kaya sa lahat ng humiwalay sa iglesyang ito, tignan po natin ang kanilang buhay. Meron nga isang kapatid sabi niya, hindi naman lahat. Kahit mahiwalay yan, wala namang problema. No. Tignan po ninyo yung isang baga na maraming kahoy. Lagi po in-illustration yan, Maraming kahoy na nag-aalab yan. Tanggalin mo po yung isa, sinong unang-unang mamamatay? Alin? Yung isa na iniwalay mo doon sa maraming kahoy na nag-aalab. Ganun po ang tao. Kapag ikaw ay umiwalay sa kawan ng Diyos, kung ikaw man ay nagiging kambing kung minsan, amen po ba? Dahil alam mo, makakaligtas ka ito, open to. Lalabas ka dyan. Kasi, dyan muna kayo, Go good time muna ako. Papasarap muna ako. Sa ayaw at sa gusto mo, mapapahamak ka. But kung naroon ka sa kamay ng ating Diyos, walang sino man na makakaagaw sa iyo. Walang sino man na makakalipol sa iyo. Walang sino man na makakapanakit sa iyo. Walang sino man ang makakaagaw sa iyo. Dahil ang Panginoon, ang promise niya, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen. So maging aware po tayo sa buhay natin. Yamang nabasa natin, narinig natin ang salita ng Panginoon, i-share po natin ang salita ng Panginoon sa mga mahal natin sa buhay. Huwag mong hayahan na ikaw ay nandito ka sa heaven. Makikita mo sila isa-isa, lumalabas, nakikita mo sila. Nandoon sa lugar ng pagdurusa. Gawin po ninyong i-precious niyo yung time ninyo sa inyong pamilya. Lalo na yung mga nagsisiuwi. Pag umuwi ka, share mo yung Word of God. Hanapan mo sila ng church na kung saan sila naroon sa tuwing linggo at sa mga Bible study. Huwag mo silang iiwanan na basta-basta na lang, na umiiyak, nasa airport, buong barangay kasama mo nandun sa saraw. No, kasi saraw saraw. Yung XLT na daw. Ngayon, di na, ban na. Huwag mong ahayahan na umalis ka sa Pilipinas na ang pamilya mo nagkakawatak-watak. Huwag mong ayahan na kayo mag-asawa, pag-iwalay ninyo, hindi kayo nag-uusap. Share mo ang Word of God sa Kanya. Upang sa ganon, huwag kang mag-alala na mag-chicks ang asawa mo. Huwag kang mag-alala ng asawa mo ay manlalaki dahil alam mo, naroon siya sa kamay ng Diyos. Hindi ka nag-iisip ng masama para sa Kanya. At sa bawat text, makikita mo, naroon ang mga Word of God. Araw-araw nagtatawagan kayo na napaka-sweet. Lord, Jesus. Di po ba? Napakasarap. Nagsimba ka ba, love? Yes, love, napakaganda ng message. Hindi yung
Hello? Yes, yung asawa mo. Na paano yung asawa ko? Ayun, may kasama. Mababalitaan mo yun. Ikaw ay pupunta sa sulok. Malulungkot. Magdurusa. Iiyak. At ang sabi mo, Lord, bakit sa dinami-dami pa ng tao, nangyari pa sa akin yan, oh God. Nabalitaan ko ang asawa ko. Naroon na sa ibang piling. But kung ikaw, punong-puno ng Espiritu ng ating Panginoon, naisama mo sila sa paanan ng Panginoon. Alam mo ang asawa mo, ang daming nasasama sa church. Ang laki ng pagbabago. Hindi na siya umiinom, hindi na nagsusugal, hindi na siya nang bababae, arugang-aruga sa mga anak mo. At higit sa lahat, may trabaho na. Amen. Napakasarap po noon. Yun ang mababalitaan mo. Walang kasing sarap kung hindi ka magpupuri sa ating Panginoon at sasabihin mo, purihin ka, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Napakabuti mo. Hanggang sa iyong pag-uwi, sama-sama kayo. Nandyan sa church. Naghahawakan ng kamay. Nagpupuri kay Lord. At hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, nandyan, nagsasama-sama kayo. Hawak kamay. Sasabihin nyo, tagumpay, Panginoon. Naipon mo ang mga mahal mo sa buhay. Walang pag-aalala, ano man ang dumating. Sa oras ng pagdating ng ating Panginoon, nandiyan dyan. Kasama po natin sila. Pero sa oras na ito, hindi ko masabi sa inyo ngayon kung nasaan ang inyong mga magulang, kung nasaan ang inyong mga kapatid, kung saan ang inyong mga anak. May oras pa, kapatid. May oras pa. Magmadali ka, umuwi. Magmadali ka na i-share sa kanila ang salita ng Panginoon upang sa ganon ay tayo po ay managumpay. Tayo po lahat ay tumayo. Napakaganda ng message ng ating Panginoon sa oras na ito. Bagamat kulang po tayo sa bilang, at ang Espiritu ng Diyos ay kasama natin sa oras na ito, na nagpapaalala sa mga mahal niyo sa buhay. Di mo alam ang anak mo ngayon may problema. Di mo alam ang anak mo ngayon kung lalaki man siya, kung hindi siya nakabuntis, siya ay nasa droga o nasa barkada. Kung babae naman, nakapagsasawa ng wala sa oras, pinabayaan ang pag-aaral, hindi nakatapos, namumroblema ka sa oras na ito. At sa oras naman na ito, namumroblema ka sa susunod na mga enrollment. Ito, sa oras na ito, sasagot ang ating Panginoon sa bawat panalangin po natin. Sa oras na ito, pikit mo ang iyong mga mata, taas mo ang iyong mga kamay. Kung may pagkukulang ka na nagawa sa ating Panginoon, kung may mga pinangako ka sa ating Panginoon, hindi pa po uli ang lahat para sabihin mo kay Lord, Lord, gagawin ko. Masarap po ang sama-sama buong sambahayan. Although tunay po na dito,
na ibibigay natin kung ano mga ng pangangailangan nila. Pero hindi po yun sapat. Dulang sila pera, lumalaki. Ba't ang pagmamahal ng bawat ina, ng bawat ama sa kanyang pamilya ay napakalayo. Nananagana ka sa oras na ito sa pagpapadala sa mga mahal mo sa buhay. Pero may nakahaliligtaan ka para sa kanila, kapatid. Yung pag-ibig na inaasahan nila sa iyo. Yung yakap mo sa iyong mga anak sa oras ng kanilang pagdaing, pangangailangan. May mga karamdaman sila, wala sila. Wala silang may sambit kung hindi, Ma, nasaan ka? Ang asawa mo, iniwanan mo. Ngayon naghanap ng iba. May pagkakamali ka eh. Iniwanan mo ang asawa mo, napakahina. Sa tuwing magbabakasyon ka, wala. Inaaway mo pa. Hindi ka nagtatag ng matibay na pundasyon sa iyong sambahayan. Pero kapatid, hindi pa huli ang lahat. Dito, ibang taong pinaglilingkuran mo. Pero ang mga mahal mo sa buhay, pinapabayaan mo. Iba nagpapaligo sa iyong mga anak, iba nagpapakain sa iyong mga anak. Pero dito, alang-alala ka sa mga amo mo. Pero doon sa Pilipinas, kailangan ka nila. Kailangan ka namin, inay. Kailangan ka namin, itay. Ang Great Commission, nabuo ito sa isang pamilya. Mahalin po natin ang ating mga anak, mga pamilya. Sa oras na ito, wala kaming ibang dalangin, Panginoon, kung hindi comfort mo po ang mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Malalayo man po kami, Panginoon, naiwalay man po kami sa kanila. Subalit naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo po sila pababayaan. Bigyan mo po ng time ang aking mga kapatid dito, Lord. At naniniwala po ako kahit sa aming inang bayan, ay pagpapalain mo kami. Dahil lang sinabi mo yan sa Deuteronomy 28, Panginoon, kung kami man ay susunod at papalo, Panginoon, at gagawin ang iyong mga palatuntunin. Ang mga kamay na ito, anuman ang aming itayo, mga negosyo man o mga anuman trabaho ito, ay pagpapalain mo sa loob at sa labas ng aming bayan. Hindi na kailangan, Panginoon Lord, na maghirap pa ang bawat isa. Hindi na kailangan, Panginoon, na mag-iwalay pa ang bawat pamilya. Kung hindi, Panginoon Lord, pasasaganain mo ang bawat isa at kasapatan, Panginoon, ang amin pong matatanggap. Kaya, O Lord, sa oras na ito, salamat po sa iyong mga mensahe, Panginoon Lord, na inatid mo sa bawat isa sa amin. Lord, na mahalin po namin ang aming mga mahal sa buhay, na wag po namin ngayahan na sila, Panginoon Lord, ay mahulog doon sa Hades. Kundi, Panginoon, gamitin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Gamitin mo, Panginoon Lord. Oh, yes, Jesus, oh Lord. Oh, hallelujah. Oh, yes, oh God. Pangako mo ito, Panginoon. Pangako mo ito, Panginoon. Yes, oh Lord. Magpuri po tayo sa ating Panginoon sa kanyang kadakilaan. Maghari ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Panginoon, lumalapit sa iyo ang puso kong nag-iisa.
Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aming pag-asa, Panginoon. Hallelujah! Panginoon, tugon sa aking dalangin, tapat kailanpaman, aking kapayapaan. Pangako mo, aking panggawa. Pangako mo, Panginoon. Hallelujah! Ang tagi kong sandigan. Pangako mo'y tapat. At magpakailanman. Yes, O Lord! Ako ay diiwan o papabayaan man. Pangako mo, aking panghawa. Pangako mo, aking panghawa. Purihin ka, Panginoon! Yes, O Lord! Pangako mo ang tapat! Pangako mo ay tapat! Magpakailanman! Ako ay diiwan. Pangako mo. Minsan ka, pangako mo ay aking panghahawakan. Hallelujah! Hallelujah! Pangako mo. Tumutulog ka ba sa iyo, Panginoon? Sa oras na ito. Yes, O Lord! Ako ay diiwan o papabayaan man. Pangako mo, aking panghahawakan. Pangako mo, aking panghahawakan. Pangako mo, aking panghahawakan. Yes, O Lord, narito po ang aking mga kapatid sa oras na ito. Sa oras na ito, Panginoon Lord, naniniwala ako na may mga kahilingan ng bawat isa, Panginoon. At may mga karandaman, Panginoon. May mga problema, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang pampinansyal. Sa oras na ito, Panginoon Lord, narito ka, Panginoon. Sinisiyasat ang bawat puso, nakikinig ng bawat daing. Narito ka, Panginoon Lord, at naniniwala kami, Panginoon, may gagawin ka sa oras na ito. May gagawin ka sa oras na ito. May gagawin ka sa oras na ito, Panginoon, sa bawat isa na hindi po kami lalabas sa pintuang ito na walang daladalang mga pagpapala. Oh, purihin ka, Panginoon. Come on, purihin ka. Purihin ka. Come on, church. Sa oras dito, purihin po natin ang ating Panginoon. Tumayin tayo sa Kanya. Come on, church. Come on. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Yes, oh Lord. Yes, Jesus. Purihin ka. Dakilain ka. Yes, Jesus. Jesus. Yes, oh Lord. Yes, oh Jesus. Yes, Jesus. Yes, oh Lord.
Lalo na po, may nababalitaan tayo. Meron na naman na nakaabang na panganib sa ating inang bayan. Naroon ng ating mga mahal sa buhay. Sa oras na ito, di natin alam kung anong ginagawa nila. Ba't tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoon? Hindi pa oras, kapatid. Hindi pa huli ang oras. Pwede ka mamaya na tumawag sa kanila. Mamaya mag-text ka. Mamaya makipag-chat ka sa kanila. Sabihin mo ang iyong narinig. Palalahanin mo sila upang anuman ang mangyari sa pagdating ng ating Panginoon, ihiwalay niya, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at ilalagay niya sa kanyang kaliwa ang mga kambing. Sa oras na yon, saan ka kaya? Sa oras na yon, saan kaya ang mga mahal mo sa buhay? Hanggang wawasakin ng ating Panginoon at parurusan ang lahat ng di sumusunod sa Kanya. At ang lahat ng sumunod sa Kanya ay may pangako. Buhay na walang hanggan. Kapayapaan at pag-ibig mula sa ating Diyos. Kaya sa oras na ito, huwag mo nang sayangin pa ang panahon, kapatid. Humayo ka. Gamitin mo ang iyong bibig. Kung ano man ang binigay ng gift sa iyo ng ating Panginoon, gamitin mo lang para sa Kanya. At sa oras na ito, may mararamdaman ka na kakaiba sa buhay mo. Lalo na kayo na may mga ministry na nagpahinga, may mga katungkulan kayo na dapat gampanan. At maging kayong mga ina sa inyong mga anak, mga tatay sa inyong mga asawa, mga anak sa inyong mga magulang, panatiliin po natin ang pagmamahalan at pag-aalalahanan ng bawat isa. Huwag mong hayahan ang bawat isa sa atin ay mahiwalay sa paanan ng Diyos. Kaya Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa oras na binigay mo sa bawat isa sa amin. At naniniwala po kami, Panginoon, na panibagong kalakasan, hindi lang po sa aming pisikal, maging sa aming spiritual. Mapapalad, Panginoon, Lord, ang mga nahapis, Panginoon, dahil sila iyong aaliwin. Mapapalad, Panginoon, Lord, kami mga dumaranas, Panginoon, Lord, ng mga pagdurusa at inaalipusta sa iyong pangalan. Dahil, Panginoon, alam po namin kung saan kami, Panginoon, sa pangako mo, ibibigay mo. Dahil, Panginoon, may isang bagay kang hindi nagawa o hindi magawa, ang magsinungaling. Kaya sa lahat ng mga pangako mo, 100%, Panginoon, Lord, alam po namin, Panginoon, ito ay nasa amin na. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, muli, nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa oras na ito, sa iyong pangalan naming Panginoon Jesucristo. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus.